Yo, what's up? Muli ako po si Aito kayo ng Sundalo ng Tunggalo. At ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Nandito tayo guys para magbigay ng reaction video or komentary. Samahan niyo ako guys na panoorin at magbigay ng reaction dito. Game, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dapat tanggalan na ng scholarship ang mga estudyante ng UP. Sila ang tunay na ugat ng makakaliwang grupo. Ito ang naging panawagan ng taong bayan nang mag-viral ang nangyaring riot sa loob ng UP Diliman, ang isa sa pinakamalaking universidad ng bansa. At ayon pa sa ilang mga eksperto, ay tila katapusan na ng mga recruiter ng mga makakaliwang grupo ng mga kabataan sa UP dahil ang bagong chancellor ay pro-government na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanilang channel guys, Pinas News Insider, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng mga balita. Okay. Nag-viral nga ang videong ito na nangyari sa loob ng UP kung saan nagkakagulo ang mga estudyante. Ayon sa isang reliable source, hindi daw di umano matanggap ng mga estudyante ng pinakamalaking universidad sa bansa na natalo ang kanilang pangbatong kakamping Katdilawan na si Fidel Arnamenso, na isa sa mga nilampaso sa deliberation ng bagong leader ng UP at pro-government supporter na si UP College Law of Dean ng lawyer, Attorney Edgardo Carlo Vistan, bilang pinakabagong UP Diliman Chancellor. Nagwaldas ng gamit ng gulo at nagbatupad di umano ang mga estudyante ng UP Diliman dahil lamang sa di nasunod ang kanilang gustong mangyari. Sa isang pahayag, kanilang pinaninindigan na hindi daw sila mga makakaliwang grupo. Sila lamang raw ay isang Pilipinong ipinaglalaban ang pagiging makabayan. Ngunit ang hindi nila Tayo na pagiging makabayan, pagiging bastos na ginagawa nila eh. Di ba? Paano nagiging makabayan yung ginagawa nila? Pati gobyerno, kinakalaban nila, di ba? Wala itong mga to. Sila nalalaman na hagip ng isang kamera ang dalawang estudyante ng UP na suot-suot ang sombrero ng makakaliwang grupo. Noong una, hindi makapaniwala ang mga netizen na nakakita ng nasabing pruweba na magpapatunay na karamihan sa nanggulo ay mga makakaliwang grupo. Ngunit nang linawan at ikumpara ang sombrerong suot ng mga ito sa mga kilalang makakaliwang grupo na may mga suot din itong mga sombrero, ay wala na silang kawala. Dahil ang mga kabataang nanggulo sa UP ay tunay di umanungang kaanib ng mga makakaliwang grupo. Hindi nga nagkamali ang Vice President at Deputy Secretary na si Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos na tanggalan ng bilyong pisong pondo ang UP dahil ang mga inaakalang ilang scholar ng bayan ay naging tuluyan ng anay at kalaban ng bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, expel dapat mga yan, masyadong mga barumbado na. Kung ayaw ninyo ng patakaran, mamumuno, lumipat kayo ng eskwelahan, di kayo kawalan. Dami diyang mas matitinong mga estudyante, lalo na yung mga scholar ng bayan. Sayang lang paaral sa inyo, wala pa kayong naiambag sa bayan, mayayabang na, diktador na kayo. Marunong pa kayo sa mga nakakataas sa inyo. Estudyante pa lang kayo, nakakasirang puri kayo sa eskwelahan. Matagal nyo na. Ito yung mga sinasabi ng sumisira sa imahe ng mga kabataan na hindi dapat tularan. Ang pangit kasi ng ginagawa nila, kahit gobyerno kinakalaban nila. Eh maano kung sumang-ayon na lang sana sila as mag-aral sila ng mabuti, di ba? Ang inahas ang government natin.
Kami naghihirap OFW para mapaaral namin mga anak namin. Nagbanat kami ng buto. Kayo, libre. Anay kayo sa nagbigay sa inyo ng scholarship. Kami mga OFW na magulang, need yan namin sa mga anak namin. Panahon na siguro na alisin sa scholarship program yung estudyante dyan sa UP na makakaliwa. Mas maraming estudyante ang deserving na maging scholar ng bayan. Dapat lang tanggalan ng scholarship ang student na makakaliwa na gustong ibagsak ang ating gobyerno. Baka hindi nila alam na galing sa taxes ng taong bayan ang ginagamit nilang pondo para sa kanilang scholarship. End quote. Do you think having the new Chancellor Vistan can change the course of the whole community of UP? Kasi when it comes to the influence of the CPP, NPA, NDF, kasi we're really hoping that someone at least can finally end this recruitment and everything that are happening there in the school. Yeah, I have faith in Carlo because he's intelligent, he knows his law, so I am sure he will make the necessary reforms at mga changes para maprotektahan ang mga karapatan ng ating mga students. I think that's a good start, that we elect a chancellor that is not left-leaning, because that's already a very good decision of the Board of Regents. That's the first step. Protect them, protect the students by putting in a leader that is going to be fair and just. So ang feeling ko, okay yan si Carlo kasi he will listen to the left. Siyempre dapat pakinggan mo sila, but then kailangan ng decision ay ethical and legal and just. And dapat always for the protection of our students. We need safety at protection ng ating students ang lahat ng decision. And I think he will start to make the necessary changes. So malaki ang chance, Dr., na maputol na talaga ang ginagawang impluensya sa naturang paaralan na yan. Dahil alam natin na sa matagal na panahon, ito talaga ang paaralan na ito, ang UP, ang pinaka-top recruiter ng mga NPA at hindi po natin may pagkakaila ito. Dr. Ted, ano po sa... Franco, ang feeling ko nagsa-self-destruct na sila. I think the actions today, we didn't have to do anything. They self-destructed. So, lumalabas na yung totoo. I think, even yung time na, naalala mo yung Sinimenso, kinontra niya yung hands off our children na gustong mag-rally sa harap ng ano. And I thought that was a free space. The Oblation Plaza was supposed to be a free space where everybody can speak. Bakit niya pagbabawalan? Sila pwede magsalita doon, tapos yung hands off our children parents, bawal mag-rally doon. Yun ang talagang, sa akin to me, ay kalokohan, di ba? Parang, ang pwede lang magsalita doon, mga NPA, CPP, NPA. Hindi po pwede yun. So that is a free space of free speech. So kailangan pwede magsalita lahat. Parang napakalagay na ang UP ay maging anti-CPP, di ba? Pero sa totoo lang, maraming eskwela, napakaraming eskwela at nagmamigrate na yung mga yan, no? Yung nasa pamantasan ng lungsod ng Maynila na sila. Alam na nila kasi na maybe they see the writing on the wall, di ba? So I will never underestimate this communist terrorist, which is why I like so much what you said na dapat very anti-CPP. You cannot be passive, no? You cannot be just sitting there. Yes. And I don't agree with the CPP ganyan. And I don't agree with Commun. No, you have to be, this is how, if you study history, this is how the other countries did it, how they expunged this inhumane ideology and why it became obsolete as it ought to, except in the Philippines, no? By being united and fiercely anti-CPP, everybody that will to really take it out of their system, no? To lance that suppurative boil, no? Rotten and fulminant rot of the CPP, NPA, NDF. Dapat lahat tayo ganon. No? And I think, Lorraine, the way to talk about it to our youth is that there are countries that experimented to become communist and socialist, and their economies failed. Venezuela, North Korea, ano ba? China is not communist. China is a capitalist. Diba? Yes. Capitalist ideology ang in-embrace. Actually, they term it something different. Communist yung kanilang party, pero actually, ang ideology nila, capitalism. They embrace capitalism. Now, they're the biggest economic power in the world. Pinatalo na nila ang America. So I think history in itself has told us that communism fails. Pag nilagay mo siya sa all the failed states actually implemented something like that. So why will young people establish? Give me a successful country that is communist. None. There's none. Which is Zero. why it's an obsolete ideology, no? Because it's already been waylaid on the side track na talaga, dustbins of history. And yet this bunch of idiots from UP, no? From UP even, no? Continue to fashion themselves as intellectuals and yabang-yabang they talk about Leninism, Marxism, this intellectual snobbery without even knowing that it's already obsolete, guys. Tapos na yan, no? Yes. So, I think Franco wants to say something to you. Actually, Dr. Ted, Ma'am Lorraine, kung bibigyan daan natin yung mga komento ng taong bayan sa nangyaring pambubulabog ng mga aktivistang ito, pwede po natin i-flash ating screen. Yan, mga komento. Ayan, mula kay
Vitasia Belmonte. Ito, considering na ang scholarship nila ay galing sa buwis din nating mga Pilipino, and worst, some of them became NPA. Yan. At iba pa. Keep on scrolling. Ito naman. Kahit sinong kandidato nyo na di manalo sa mga kagagawan nyo, good job. What you thought, ito, what you thought and nurtured, they grew violent. See? Ayan. Sample lang yan ng good luck, okay? What else do we have? Ito yung naging komento, Dr. Ted, Ma'am Lorraine, ng ating mga kababayan na talagang wala kang makita, 100% sa kanila ay hindi tanggap ang ginawang aksyon ng mga kabataang ito. Ito, all mula naman kay Charis Guerra, all fun and games until dumating mga pulis at sundalo. Diyan lang kayo, please. Ito siya sabi nila, relax lang sila, pero pag dumating ang mga sundalo, ay malamang. Yun lang ang question ko rin, Dr. Ted. Up to now, hindi po ba makagalaw ang ating mga puwersa ng Estado sa loob ng campus? Pagdating sa mga ganyang klaseng mga very actions. tolerant kasi ang university, no? Very tolerant din ang PN because of the history na nagkaroon ng accord. So actually, dahil autonomo siya, may sariling UP police yan eh. Under kay Fidel Nimenso yun, yung UP police. Asan sila? Asan yung UP police? So siguro inutusan, huwag silang makialam, humiwalay muna sila doon. So ang feeling ko dyan, parang ano yan eh. Sila lahat, sinong dapat sisihin dyan, nangyari dyan? Hindi dapat sisihin ng police. Diba? Kasi ayaw mong papasukin ng pulis dyan. Yes. So you are to blame. You, the leaders of UP Diliman, are to blame for this violence and vandalism and behavior. Nakakahiya. Ako, taga-UP ako. Nakakahiyang sabihin ko mga taga-UP ang mga gumawa niyan. Yes, correct, Dr. Ted. Actually, yung next na message sa atin is mula kay Elisa Amelio. They're destroying a government property just because they can't accept defeat. Jail them. Yan. Ako hindi naman, huwag naman ikulong. Huwag naman ikulong, yan. Tanggalin na yung scholarship nila, tanggalin na sila dyan. Mag-aral sila sa ibang eskwelahan at magbayad sila ng tuition. Correct. How about ito, Dr. Ted? Ako na ibang bata na deserving ng scholarship at matalino rin. Marami kasing nadi-deny dahil madaming batang gusto mag-aral. Yeah. Pero sila napipili dahil mas mataas ang grade siguro nila at nakapasa sila sa UPCAT. Pero kung ganyan naman ang behavior nila, tanggalin sila sa free scholarship. Yan. At ating huling komento, ito, you think, Dr. Ted, should be expelled? They are there to study, not part of the decision-making about authorities. Should they be Ang expelled? ganda niyan. Yeah. Ang ganda niyang sinabi ni Mama Lynn. Tama siya. Ang role ng estudyante ay mag-aral mabuti para pumasa ka sa iyong degree at makapagtrabaho at makapag-serve the all. Yun yung tawag nila, serve the people. Hindi yan serve the people kung wawasakin mo yung pintuan at pipintahan mo yung napakagandang door na may varnish. Ano ang masasabi mo, Ted? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Wala na yung mga kabataan sa UP, ano. Kinain na ng sistema talaga. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video dito kay Pinas News Insider. Muli, ako po si Aito K ng Sundalo ng Tunggalo. Yeah, peace out.